Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotions ngayong April 22. God dwells in you, Solomon's Temple, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse po yung araw ay galing sa 1 Kings chapter 5 verse 5. Ang sabi po ay, I intend therefore to build a temple for the name of the Lord my God, as the Lord told my father David when he said, Your son whom I will put on the throne in your place will build the temple for my name. Sa Bible verse na ito, makikita natin ang plano ni Solomon na itayo ang templo ng Diyos. Isang lugar kung saan maninirahan ang presensya ng Panginoon sa gitna ng kanyang bayan. Pero habang maganda at mahalaga ang temple na yon, pinapakita sa atin ng Bible na may mas malalim pa pala itong kahulugan. At, at ngayon, ito ang ating 3 teachings. Ang una ay, the literal temple is only a shadow of the things to come. Ang templo ni Solomon ay isang simbolo. Isa itong physical na lugar kung saan sumasamba ang mga tao sa Diyos. Pero hindi doon nagtatapos ang plano ng Diyos. Ang templo ay parang preview lang, nagpapakita na darating ang panahon na ang presensya ng Diyos ay hindi na limitado sa isang lugar. Ganito rin tayo sa buhay natin. Minsan, iniisip natin na ang presence ni God ay nasa simbahan lang o sa specific na lugar. Pero ang totoo, mas malawak ang plano niya. Ang second teaching, the literal temple is fulfilled in Jesus Christ. Sa pagdating ni Jesus, siya ang naging tunay na temple. Siya ang naging way para makalapit tayo sa Diyos. Hindi natin kailangan ng physical na temple para makaranas ng presensya ng Diyos. Dahil kay Jesus, may direct access na tayo sa Kanya. Ibig sabihin, ang relasyon natin sa Diyos ay hindi na nakabase sa lugar, kundi sa relasyon natin kay Kristo. At ang last teaching, the literal temple is also fulfilled in the body of Christ, the Church. At hindi lang doon nagtatapos. Tayo rin bilang believers ay tinatawag na templo ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nainirahan sa atin. Ibig sabihin, dala natin ang presensya niya saan man tayo pumunta, sa school, sa bahay, sa trabaho, o sa araw-araw nating buhay. At kung dala natin ang presensya ng Diyos, dapat makita ito sa paraan ng pamumuhay natin, sa salita, sa actions, at sa pakikitungo natin sa ibang tao. Ang devotion na ito ay paalala na ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Hindi siya nakukulong sa isang building. He dwells in us. So ngayon, tanongin natin ang sarili natin. Kung ang Diyos ay nainirahan sa akin, nakikita ba siya sa buhay ko? Yun lamang po.